Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Kuya Alan, wala pa bang dumadating tayo ng mga customer at kanina pa tayo nag-aantay? Dito kayo, masarap po ang ating siomai. Kuya Boy, ngayong gabi, manggagawa. Tama Kaya ka. I want to say, I want to show my love sa lahat ng manggagawa. Lalo po sa ating OFWs, nothing is too big enough to say thank you sa Tama inyong naman. lahat. Tama naman. Oo, hindi ho talaga. Pensya na kuya, meron akong konting toyo ngayong gabi. Kaya Ngayong gabi kami magbibigay-pugay po sa Pilipinong manggagawa bilang pasasalamat sa lahat po ng inyong ginagawa para sa ating bansa. Kuya Boy, napapansin mo whether sa SOCMED or sa mga news, pag lumalabas yung Forbes 1,000, Forbes 500, pinakamayaman sa buong mundo, mga 5 doon, 10 Pilipino, di ba? Pero lahat po yun, baliwala kung wala yung manggagawang Pilipino. Tama naman. So we want to honor you at payagan niyo po kami sa konting mga segment namin ngayong gabi ay magsabi ng salamat pero magpakita din na ang manggagawang Pilipino, marami talagang problema. Kuya Boy. Tama. Narito po, ano ba ang ating aabangan ngayong gabi? Panoorin po natin ito. Sa pagkilala natin sa kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino, bibigyan pansin natin ang kanilang mga karapatan at kapakanan ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Isang stay-in worker na binugbog ng mga katrabaho sa loob mismo ng tinutuluyan niya. Nagreklamo, pero imbes na katarungan, pagkakatanggal pa ang natamo. Ang paghaharap ng biktima at nang inirereklamo sa case to face to face to face. Isang nanay, buong tapang na humingi ng tulong para sa kanyang anak na naaksidente sa trabaho at hindi na muling nakabalik sa kanyang hanap buhay. May pag-asa pa ba ang anak niyang makabalik sa dating pinapasukan? Kung hindi man, paano siya makakapagsimula ng bagong pamumuhay? Ang sagot sa Alan Aksyon Agad. Maraming manggagawa ang may sari-sariling tanong tungkol sa batas at karapatan. Ngayon, tunghayan ang kanilang mga tanong at mga sagot mula sa ating mga abogado sa Tanong ng Pilipino at panoorin ang pagsugod ng Cayetano in Action with Boy Abunda on Wheels sa Novaliches at Bulacan. Alamin kung ano ang mga serbisyo at aksyong magagawa ng ating programa sa mga problemang legal at pangkalusugan na idinulog ng ating mga kababayan sa ating CIA with BA Sumbungan Desk. Mula Luzon, Visayas, Mindanao at kahit sa ibang bansa, may mga tanong ang ating mga kababayang manggagawa at ito ang panahon para sagutin ang mga ito dahil ito ang tanong ng Pilipino. Kasama po natin si Attorney Matt at Attorney Raffy. Narito po ang unang katanungan dito po sa Tanong ng Pilipino mula sa Luoc, Calamba, Laguna. Maria Ana Gasmido. Nag-apply po kami sa agency para po sana makapagtrabaho sa Taiwan bilang factory worker. Kinuha po ng agency ang aming mga original requirements gaya ng passport, pero for interview pa lamang po kami sa employer. Hindi nakapunta ang aking kapatid sa interview dahil siya po ay nagkasakit. Kukunin na namin ang original documents namin sa agency dahil hindi naman nakapunta ang kapatid ko sa interview. Pero pinagbabayad po kami ng agency ng 1,000 pesos for withdraw daw ng mga requirements. Attorneys, Attorney Matt, Attorney Raffy, legal po ba ito? Okay, so to answer your question, no, hindi siya legal. Kasi yung mga bagay tulad ng passport, ito ay property ng government. So hindi ito pwede i-withhold, lalo na ng mga recruitment agencies, dahil bawal ito sa batas. Maraming salamat, Attorney Matt. Naniliwanagan ho tayo sa ating mga katanungan. Narito naman po ang tanong ng Pilipino mula sa Maynila, Sarah Lee. Hello po, nais ko pong humingi ng tulong. May utang po sa akin na 1.3 million ng isang supplier mula Isabela. Nagbayad po ako para sa products pero hindi lahat na-deliver.
Simula July 2024, hindi na sila nagbayad at puro dahilan. Galing po sa loan ang pera kaya hirap na po ako. Paano ko sila hahabulin sa utang nila? Attorney Raffy? So, meron kang tatlong paraan tungkol dun sa iyong tanong. Pwede ka mag-file ng tinatawag nating action for specific performance. Ibig po sabihin nito, hahabulin mo po yung nakasaad sa inyong kontrata o sa inyong napag-usapan. Dahil po dito, pag kinaso mo po ito, susubukan nyo hong habulin hindi yung pera pero yung mga dapat niyang i-deliver. Ang susunod mong option ay tinatawag nating sum of money, an action for sum of money. Hahabulin mo yung pera na ibinayad mo kahit hindi siya na-deliver. Ang pinakahuli ho, pwede ka mag-file ng criminal na case, pero kailangan tignan mabuti ang circumstances ng case kung mayroong mga panglulokong nangyari. Maraming salamat, Attorney Raffy. Narito naman po ang tanong ng Pilipino mula sa Quezon City, Raymond Amar. Ang complaint about sa employer na walang contract. Saan pwedeng lumapit? Sa munting lupa na labor or main branch? Maraming salamat po at magtatatlong taon na po ako. Dapat regular na po ako tapos ng 180 days of work. Salamat po. Okay, so yung mga ganyan na labor-related concerns, pwede nyo yan ilapit sa Dole Regional Office kung saan yung pinagtatrabahuhan nyo. So hindi naman necessarily sa main kailangan kayo pumunta unless nandun yung trabaho nyo. So yung sa second question nyo, tama na usually after 180 days or after 6 months, regular na dapat yung employee. Pero lagi nating tatandaan na yung probationary employment, dapat sinasabi yan at the time na pumasok ka sa trabaho mo. So sasabihin sa'yo na probationary period ka muna at ito yung standards na hinahanap ng kumpanya. So if after 6 months, magiging regular employee ka na dapat. Or kung hindi ka pumasa, ayun, either pwedeng i-extend yung probationary employment mo. So ang mahirap lang kasi dyan na 3 years ka na. So kung titignan mo, lampas-lampas na. So number 1 muna, check mo muna kung sinabihan ka ba na probationary ka and kung may standards. Kung wala, on your first day, regular employee ka na agad. So, kung ano naman about sa exceptions sa 6-month period, pwede kasi itong lumampas sa certain circumstance lang. So, pwedeng may apprenticeship agreement kayo or may usapan kayo ng employer mo. Maraming salamat, Attorney Matt. Palakpakan po natin ang ating mga abogado. Kaya naman kung kayo rin po ay may mga legal na katanungan, abay, i-post nyo lamang po ito sa aming mga social media pages o di kaya i-video nyo po ang inyong sarili habang kayo'y nagtatanong ng inyong mga katanungan at isend po sa amin. Dahil ang tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Joshua, ano ang iyong kwento? Sa trabaho po na pinagtulungan po nila ako. Tapos, nung nagsabi po ako sa pinakang-boss po namin, ang sabi niya lang po, bahala daw po ako. Ano ang iyong trabaho? Ano po, housekeeping po ako sa Parañaque po. Sa isang hotel? Yes po. Nag-umpisa po yun nung nagiinuman po, tapos sabi ko Sinong po, nagiinuman? yung mga katrabaho ko po, sila po yung unang nagiinom doon. Ito si Billy, si Vinson, at saka Si Edwin po. So kayo'y nakatira sa isang lugar lamang? Yes po, barracks po namin. Kung saan yung mga nagtatrabaho doon sa hotel, Yes ay dito po. nakatira? Yes po. So, Tatlo po kami. Si Billy po, wala po siyang pasok, day off niya po. so anong nangyari? Nung pag-uwi ko po, pumunta po ako sa kwarto ko po kasi may kanya-kanya po kaming kwarto. Tapos nagiinom po sila. Tapos paglabas ko po, niyayaya po nila akong minom. Sabi ko, magpapadala ako kasi nung time po na yon, nangiram po ako sa admin po namin ng pera kasi nga po yung asawa ko po naghanap po yung sa daddy niya po kasi buntis po eh. Tapos nagdano na po. Magkano ang hiniram mo? Hiniram po ako ng 2,000 po. Tapos yung pag-uwi ko nga po sa sa barracks, niyaya po nila akong mag-inom. Magkakaibigan ba kayo? Hindi po kami, Magkakasama lamang sa trabaho? doon ko lang po sila nakilala po. Ilang buwan ka sa trabaho? Wala pa po akong isang buwan doon. Wala pang isang Galing buwan? po ako Subic po tsaka Olonga po Okay, po. so magkakakilala kayo? Opo. Okay. Magkakamag-anak po sila.
na umano sa akin. Pati yung amo po namin kamag-anak din po nila. Kaya Okay. So, pagbalik mo, niyaya ka nilang uminom. Pagkatapos, uminom ka ba? uminom po ako pero nung paubos na po sabi ko, ayoko na, kain na tayo. Gutom na sabi. Tapos nung nagsalita po sila, mamaya na sabay-sabay na tayo. Sabi ko, di sabay-sabay na tayo. Tapos yung parang may nagsalita po na salitang Ilocano po na damdaman, tabyugin tawol. Parang sa Tagalog po is, mamaya sapak-sapakin natin yung ulo. Tapos yung nag-CR po ko, yun na po. Pinagsasapak na po nila ako. Sino yung sumasapak sa'yo? Yung ano po talaga, yung pinakang tumama po ng mga suntok, yung Billy po, na magapin dito katapos dumudugo po yun. Samantala, yung Vinson at saka Vincent yung... po, sumisipa-sipa po siya. Tapos yung isang yung si Edwin po parang gusto niya pong hulihin yung ko. Kasi nasa loob po kami ng CR, tapos may humaharang po isa din sa pintuan ng CR. Pinapasok po nila ako. Tapos nung nakalabas po ako, pumunta po ako sa amo namin para sana malaman din po ba nila yung mga nangyayari po sa amin. Ang sagot lang po sa akin, ikaw bahala ka, bago-bago mo lang, ganyan na kagad yung inaano mo. Tapos umalis na po siya, sumakay po ng L3, tapos bumaba po ulit yung Billy. Tapos sabi niya, nagsusumbong ka, tapos sinapak niya po ulit ako. Sabi niya po sa barangay, may kutsilyo daw po ako. Pero wala naman po nakuha sa akin yung barangay ng kutsilyo. Yung binabato ko po, pinakita ko po sa barangay, yung vape ko po. May kutsilyo siya. Pagsapak niya po, yung ibabato ko po sana sa kanya. Sandali, nagpunta kayo ng barangay. Opo, nagkausap po kami para gastusin niya po yung mga medical ganon. Sinong kausap mo doon? Yung tatlo? Yung tatlo. At nag-agree sila na sasagutin ang... Yung gastusin po sa ospital po. Nangyari po, nung na po ako, CT scan po, sabi po ni Billy na kung gusto niyo pa-CT scan, pumunta kayo dito kayo magpa-CT scan. Sabi ko, malayo nga kasi yung Parañaque sa Quezon City para kuhain lang yung pera. Sabi ko, isi-send ko na lang sa inyo yung kung ano yung kakalabasan tsaka kung magkano yung babayaran. Tapos sabi niya, di ako bibigay ng pera, mukha kayong pera. Ayaw din po ako pauwi ng mama ko sa Pangasinan kasi pag umuwi po ako sa asawa ko, baka doon din po nila ako anuhin. Nagpa-medical ka, di opo, ba? meron po. Ang sabi po nung doktor po nun, balik kayo pag sumakit yung ulo mo. Kasi nga po, yung ulo ko po, may history po nung bata po ako, nalaglag po ako sa hagdan. May crack po yung bungo ko. Kaya gusto po ni mama na talaga ako sa ospital pa-CT scan. Okay, so nanatili ka doon sa tinitirhan nyo. Hindi na po ako bumalik dun sa may barracks po. Saan ka na pumunta? Bumalik na po ako sa magulang ko. Saan? Sa Quezon City po. Nakabalik ka ba sa trabaho mo? Hindi po. Ako po yung tinanggal nila. Kahit sinabi ko po na, Madam, papasok pa po ako, magpapahinga lang po ako. Kahit mga 3 araw po, tapos sabi niya, balik mo yung uniforme, di ka na pwede pumasok. Doon ba sa pag-uusap nyo sa barangay, ikaw at saka sila Vinson, Edwin at Billy, tinanggap ba nila na ikay binugbog nila? Umamin po sila sa barangay po. Sila din po nagsabi na, nayayabangan kami kasi sa iyo eh. Tapos ako pa yung nawalan ng trabaho. Sorry po. Malaking bagay po kasi yung trabaho sa akin. Doon din po kami kumukuha ng pagkain. Hanggang ngayon wala kang trabaho. Wala po. Nangungutang lang po ako sa barkada ko pag bibigay po ako sa anak ko. Ano ang gusto mong mangyari? Magdidemanda ka ba? Itutuloy mo ba ang reklamo mo? Hindi na po ako magdidemanda kung papayag po sila tsaka magpipirma po sila or mangangako sila na hindi po nila ako gagalawin doon na pag may nangyari po sa akin doon is sila lang po yung may kasalanan kasi sila lang naman po yung naging ko doon, naging kaaway ko po eh. Mamaya makakaharap mo si Kuya Alan, titingnan natin kung ano ang magagawa natin. Okay po. Tito Boy, hindi naman daw siya pinagtulungan that night. So parang typical na inuman lang. Tapos sinasabi nila medyo mayabang daw po si Kuya Joshua. So parang nagkainitan. So yung kapatid po ni Kuya Benson na si Kuya Billy, nasapak siya nung... Magkapatid si Billy at saka si Benson. Yes po. Kapatid po And sila. then, Nasapak nung cellphone daw, parang ganun. So medyo nagdugo yung ilong. Pero, Ni Joshua? Opo, hindi naman daw totoo na pinagtulungan siya, no? Sinipa, wala daw po nangyaring ganun. Aminado lang daw po sila na ginawa sa kanya is sinapok daw po, tsaka nung hindi pa daw po siya tumigil sa kakayabang niya or whatever,
sinuntok daw rin po sa gilid ng Doon sa siya pang natanggal, kamag-anak daw nila, yung may-ari yata ng ahensya. Kasi hindi daw po ganun eh. Parang meron daw po kasing rule sa company na kapag wala ka pang isang buwan sa kumpanya tapos nadawit ka sa isang gulo, matik po na matatanggal ka na. Pero ayon kay Joshua, pinangakuan siya, ang agreement was sasagutin nila yung gastos Opo. sa... Nag-agree Totoo naman, daw. opo, nag-agree okay. po sila Pero dun sa napanindigan payment. ba nila daw? Yun po yung di namin Okay, sure. yan ang una nating itatanong. Yes, Maraming sir. salamat. Thank you. Salamat po, Tito Boy. Maraming salamat. Hi, Hello, Tito. Benson. Magandang gabi. Magandang Maraming gabi rin, salamat Tito. sa iyong pagdaan sa amin dito sa Kaitanan Action. Narinig mo yung salaysay ni Joshua. Opo, Tito. Ano ang tama, ano ang hindi tama doon? Pero yung sabi niyang sipa-sipa namin, sir, hindi totoo po yun, Tito. Hindi namin siya pinagtulungan. Yung kapatid ko lang yung tumira doon. Yung cellphone niya, ginanyan niya. Cellphone ni Billy. Opo. Okay. Pero anong dahilan? Nayayabangan kasi si Billy sa kanya. Kahit kami, napupuno namin sa kanya eh. Dumating sa barracks namin na walang-wala siya. Walang paglutuan. Sabi, naawa ako sa kanya. Tapos wala siyang pangbili ng mga uniform niya. Kaya samahan kita, bali tayo kako para may pambili kang gamit mo bukas pa isusuting ka kako. Nayayabangan kami sa kanya eh. Tapos sabi niya sa pinsan ko, kasi umihi po ako doon sa CR dito ngayon. Sabi ni Joshua sa pinsan ko, kung gusto kong saksakin si Vincent sa CR, ginawa ko na. Parang may balak siya sa akin. Sino si Joshua? Oo, ganon. Sino yung nagsabi na sinabi ni Joshua na... Sa pinsan ko, sabi niya, Pero anong pinanggagalingan nun? Wala lang? iwan ko nga. Benson, ang sinasabi mo hindi totoong binugbog siya. Hindi po. Isa lang pong nagano sa kanya yung cellphone una. Isa Dito. lang yun. O, Pero tapos hindi isa- nyo tinadyakan. Hindi po. Kahit mamatay ako dito, hindi po. Hindi namin ginagalaw. Isa lang gumalaw sa kanya. At Tapos, isang ganun lang. isang ganyan po. Sa mukha? Tapos, dito po sa ilong. Okay. Nagdugo dito. Tapos umaya, inawat namin. Tapos si Joshua, salita ng salita. Yung isa na naman, nayabangan na naman. Ginanyan niya kunti. Pero pagdikit lang ata sa mukha ata eh. Si Billy po. Ginanon. Tsaka hindi po totoo yung sinabi, nagsasalita ko po ako. So sino yung isang... Si Billy din po. si Billy yun. Pero walang galit si Billy sa kanya na personal, may ginawa si Joshua, wala silang away, nayayabangan lang. Nayabangan lang kasi sabi ni Billy sa akin, nung nayabangan na ako kay Joshua, sabi niya. Kahit sa trabaho namin, daming ang gano sa kanya eh. Ipaintindi mo nga sa akin, nayayabangan sa dating, may ginagawa ba ito? O... Wala. Mapangas, pangas kasi magsalita minsan eh. Okay, pag-usapan natin yung sa barangay. Mga bandang alas 12, kinuha kami sa barangay. Sumama po kami ng maayos. Alas 12 ng hating gabi. Opo. Nag-usap-usap kami doon. Pero ayon sa salaysay, tinanggap nyo raw na binugbog nyo siya. Ay, hindi namin... Ano ang tinanggap nyo sa barangay? May ginawa silang sulatan. Anong nakasulat doon? Nakalimutan ko lang po. Okay. Nagbasa kami bago kami pumirma. Si Joshua, hindi siya nagbasa, pumirma lang. Umagri daw kayo na sagutin ang gastusin ng kanyang pagpapa-medico legal. Opo. Pero pang lang ata, CT scan lang ata yun eh. Nagbigay po ata yung kapatid ko ng 1K. Pero yung sabi niya hinahanap yung medical ng ng kapatid ko, wala naman sila may pakita. Ibig sabihin, hindi kayo naniniwala na nagpa-medico legal si Joshua? Wala naman sila pinapakita eh. Hindi na raw siya bumalik doon sa barracks? Hindi na po. Kayo ba doon pa rin kayo nagtatrabaho? Nasuspindi rin po kami. andun pa po ako. Nasuspend kayo? Yung araw Kamag-anak din niyo ba yun. ang may-ari? Hindi po. Hindi namin Hindi nyo kaano-ano? Hindi po. Nasuspend kayo dahil doon? Oo, nasuspindi kami. Kasi nakiusap din po ako na babalik ako kasi po may dalawa kong pamilya. Mama ko may sakit. Okay. So ngayon, wala ka rin trabaho? Meron pa po. Doon pa po. Nakabalik ka na? Opo, nasuspindi lang po ako. Si Billy, Nag-resign na rin po. nag-resign na siya. Si Edwin, Nag-resign din. Ako lang po ang naiwang. narinig mo rin na ang problema lamang ni Joshua ay sana'y mapangakuan lang naman daw siya na ligtas siya. Walang problema ka po. Payag ka naman makipagmamahan na. Oo, payag. Benson, ay mamaya makakasama natin si Kuya Alan at Opo. pag-uusapan natin ito. At sana ay katulad ng parati kong sinasabi, makahanap tayo ng solusyon. Opo. Salamat sa iyong tiwala. Salamat din po, Tito Boy. Maraming salamat, Benson. Salamat Thank you. po. Thank you. Salamat. Ano
Ano naman ang reaction sa kabila? Fairness po si Joshua, sabi, mabait naman daw si Kuya Benson. Kaya nagtataka siya bakit that night na nagiinuman, feeling niya napagtulungan siya nung magkakamag-anak. Yung sinasabi ng mayabang siya, Yung paulit-ulit na sinasabi na hindi daw ang niya problema ay alam kung maangas, saan yun nila hinuhugot. Totoo yun. Tsaka noong una naman daw po nagkakasundo naman daw po sila. Dalawang version po ng kwento, ang ating narinig mula kay Joshua, mula kay Benson. Mamaya po ay dito sa face-to-face ay makakaharap nila si Kuya Alan. Paghaharapin ho natin ang dalawa at titingnan natin kung saan mapupunta ang pag-uusap na ito sa pagbabalik po ng Kaytanan Action with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Kaytanan Action with Boy Abunda. Ito po ang case-to-face. Kuya Alan, narito po ang nagrereklamo si Joshua. Samantala, narito po ang isa sa mga nirereklamo, si Benson. Benson, Joshua, Kuya Alan, Attorney Matt, Attorney Rafi. Joshua, Benson, simulan natin sa lesson number 1 muna ha. So sabi mo kasi Benson, si Billy at si Edwin nawalan na rin ng trabaho, no? Wala na rin doon sa Opo. inyo. At ikaw, Joshua, hindi ka na rin nagtatrabaho doon, no? Yes po. So lesson number 1 ha. Pwedeng gamitin ng tao yung alak or pwedeng gamitin ng alak yung tao. So madalas sabihin natin, inom lang kasi kasiyahan. Pero once na ikaw na yung hinawakan ng alak, naperwisyo na kayo, nasaktan ka na, Yes po. nag-aalala magulang mo, siguro nag-aalala yung misis mo, ikaw siguro nag-aalala din yung mga anak mo, di ba? Naabala na kayo. So, ulitin lang natin na ngayon magkakaharap kayo, anong gusto mo mangyari? Yung maging okay lang din po kami para pag uwi ko din po doon, wala na pong mangyari po. Kasi kung may mangyayari po sa akin doon, sila lang naman po yung naging kaaway ko din po doon. So, Naging importante paggalit. sa'yo na safe ka, safe pamilya mo, Yes po. pero may peace of mind ka Yes rin. po. Di ba? Na hindi ka nag-aalala may Yes po. mangyayari doon. Opo. So, Benson, makakaasa ba siya? Opo. Opo. Usapan lalaki yun, ha? Opo. Hindi yung parang, tapos pagdating doon, nagulpi o Hindi po. ano siya. Kaya mo rin kausapin si Billy Edwin na Oo, kaya ko pare, sila. wag na nating Oo. galawin sila. Pinagsabihan ko na sila, kuya, bago ako pumunta dito. Kasi wala kayo sa trabaho nyo, nag-iwan kayo ng problema. Ngayon ako nakaharap sa problema nyo. Tingin mo, bakit kanila babalikan? Ang dahilan na lang po doon is yung nagreklamo pa po ako sa barangay. Natanggal pala kasi sa trabaho si Billy Edwin. So, maaring pinagbibintangan nila ikaw rather than sarili nila. Si Billy ba at si Edwin, yun ang tingin nila? Sinisisi din ba nila sarili nila o tingin nila kung hindi nangyari to, sana may trabaho pa sila? Kinabukasan nagsisisi din sila, kuya eh. Nagsisisi naman. Nagsisisi naman. Kasi nung gabing yun, nagkais-ayos na kami. Nagkaayos din kayo? Nagkais-ayos na kami. Akala ko nga rin mamaya, mga bandang alas 12 yata yun, no? Yes. Kasama na yung mga magulang niya, may kasama ng mga patrol. Yung batas, simple lang. Ha? Kailangan malaman ni Billy at Edwin Benson na kahit anong provocation, kung ikaw ang nanuntok, ikaw nanakit, ikaw may kasalanan. Kasi ang depensa lang sa ilalim ng batas ay self-defense. Pero yung self-defense, yung tama din, ha? So, ginanon kita, sinuntok mo ako, baksak na ako, nilapitan mo pa ako, pinagsisipa mo pa ako. Hindi na depensa yon, opensa na yon. Hindi ka na dumidepensa eh. Gumaganti ka na eh. Sa batas, kung ikaw talaga ginulpe, na wala namang physical threat ikaw sa kanila, di ba? May karapatan ka. Whether sa barangay, whether ituloy yung kaso. Yes po. Pero kwento mo lang sa amin, kung nagkaayos na kayo, paano napunta sa barangay? Nung nagkaayos na po kami sa taas, pumunta po, nasa kwarto na po ako nung time ng unang nagkaroon po ng gulo. Pumunta na po ako sa kwarto. Pinapakain na nga po nila ako. Pero nandun pa rin yung sa utak ko na hindi pwedeng yung hindi malalaman to ng amo namin. Kasi kung saan po kami nagbabarak, sawak din po ng amo namin po yun. Paano kung may iba na yung nangyayari, hindi pala nalalaman ng amo namin. Kaya nagsumbong po ako sa amo namin. Ang ano lang din po doon, sabi po ng amo namin, ikaw bahala ka, bago-bago mo lang, tapos gaganyan ka. Tapos umalis po yung amo namin, tapos doon po ulit na napak si Billy. Kasi yung isang lesson sa atin noon, mahirap talaga magpatawad. Pero kailangan pag nagpatawad ka, wag mo na pakinggan yung boses na gantihan mo yan, upaka mo yan, anuhin mo yan. Diba? Kasi nga, pinatawad mo na eh. Yes po. Diba? Tama. So sinasabi ko ha,
Sa batas kasi may mga kaso na pag pinatawad mo na, hindi mo basta pwedeng kasuhan na. Opo. So kung sinabi niyong, pare-pareho tayo nakainom, okay na tayo ngayon pero hintayin natin hanggang umaga. O kaya sinabi mong, paano to? Sino magsasabi sa boss natin? Tayo ba? Di sana hindi sila nagalit pabalik sa'yo. Umuo ka na sa kanila, nabati na kayo. bago Nagkaayos nun. kayo nung Nagkaayos na gabi. po kami na. Yun nga ang point ko. Kailangan malinaw ka rin kausap. Opo. So, mali sila na ginulpi ka. Oo. Pero mali ka rin nung nagkabati na kayo na sinumbong mo pa rin sila. Opo. So, babalikan ko naman kayo, Binso, parating may mas malaking bully at parating may mas mayabang. Kailangan hindi natin kunin sa sariling kamay yung batas. Pabayaan nyo yung batas. So, ibig sabihin, batas ng inyong lugar, ng inyong korporasyon. So, kung may problema kayo sa kanya, nagsumbong kayo. Under the law, for example, yung pag-inom nyo, pwede pa yan i-consider na aggravating circumstance. Lalo na kung ginamit nyo pampatapang ng loob, yung pag-iinom o pinlano nyo siya na nakainom kami para saka namin gugulpihin. Walang problema naman, Joshua, na sa medical tulungan ka namin. Ako mahingin ako sa inyong dalawa. Sa iyo, Benson, ikaw kumausap ng gusto kay Billy at Edwin, ha? Gulo lang eh. Wala namang, di ba? If you can be friends, better. If not, stay out of each other's way. Ako naman, may tanong ako sa Josh. Yes po. Alam mo ba na may dating kang mayabang? May ginagawa ka ba na ang tingin sa'yo payabang? Alam mo? Dahil sa, pananalita, forma? Siguro sa pananalita po siguro. Okay. Kasi, Ano bang pakay nyo nung pag-imbita nyo sa kanya? Wala, iwan ko sa kapatid ko, sir. Hindi, kasi parang biglang liko eh. Kasi nangyayari naman, Kuya Boy, di ba? Yung uminom, tapos may nasabi. Ayun, nagkainisan, nagkabugbugan. Sa inyo kasi parang tumayo lang, at least sa kwento niya, di ba? Oo. Parang tumayo lang siya, tapos biglang nangyari. May nag-trigger ba? Tumayo po ako, sumunod po siya. Ikaw ang tumayo. Pumunta ka sa... CR po. Okay. Sumunod din po siya sa akin. Bakit ka sumunod, sabay, Joshua? parehas po kami nag-CR nun. Nung lumabas na po Umuna siya. nga, nauna ako sa'yo. Nauna siya. Nauna po siya. Oh, pero pareho lang naman kayo naihi eh. Wala Yun po. namang Pero akala nung utol mo siguro, babanatan. Bakit siya sinuntok ni Billy? Iwan ko lang. Ayun na Iwan ko po lang yung Tito Boy. yung sa pagkain nga po kasi sinasabi kong kakain na nga po, tapos sinasabi kong, sige mamaya na, tapos ang yabang mo talaga, yun na po. Sinong nagsabi ng... Tinanggihan mo yung Billy pagkain. Po, yung pagkain, kasi sabi ko po sa kanila, kakain na po kayo, ako na po uminom. Sabi nila, sabay-sabay na tayo. Sabi ko, sige, mamaya na, Naalis edi na siya sa sabay-sabay na tayo. inuman. Okay. pwede bang mag-request na kung talagang wala ka ng galit sa kanila at tapos na to at ikaw naman ay safe siya sa lugar, kamayan na lang. Wala pong problema. Siguro lang yung ako'y nagpapasalamat sa lahat ng barangay, lahat ng lupon all over the country kasi libo ang ganitong kaso, but siguro konting advice lang. Yun nga, either follow up o kaya talagang tanongin, wala na to wala na to. Kasi nga, yun nga siguro minsan nadadala din, Kuya Boy, sige, okay na. Pagtalikod, galit pa pala, and then may rewind eh. Right. May replay na iba yung resulta. Sa iyo, Joshua, salamat. At sa iyong tiwala sa amin dito sa Cayetano in Action. Benson, salamat din sa iyong pagdalo dito sa pag-uusap na ito. Thank you po. Thank you po kaya. Thank you. Thank you. Magbabalik po ang... Ang paghaharap ni Joshua at Benson sa Cayetano in Action with Boy Abunda ay nagbukas sa pagkakataon na makapagsimula silang muli na may dignidad, direksyon at bagong pag-asa. Thankful po kasi nabigyan po ako ng Cayetano in Action ng Sari-Sari Store na malaking tulong po sa akin pati sa asawa ko po para sa panganak niya. Bilang dagdag suporta kay Jason matapos payagan ng kanyang lolang gamitin niya ang pwesto nito sa palengke, binigyan siya ng CIA with BA ng mga dagdag na paninda para sa pagsisimula ng kanyang sari-sari store. Salamat po Kuya Alan sa binigay po ninyong Sari-Sari Store tsaka sa mga payo na binigay po ninyo sa akin. Tapos salamat din po kay Lola na
Hinayaan ako na magtinda para mas makatulong po sa amin mag-asawa. Para naman kay Benson, na nagpahayag ng kagustuhang makabawi at makapagsimula muli, natanggap niya mula sa programa ang food cart at financial assistance para makapagsimula ng sarili niyang negosyo. Hindi ko akalain na may darating na pang negosyo na ganito, ma'am. Malaking tulong po to para sa pamilya ko, ma'am. Makakatulong po to sa asawa ko na sa Pangasinan po ngayon, ma'am. Salamat po, Kuya Alan. Masaya po ako na may binigay na panghanap buhay po, Kuya Alan. Tayo nagbabalik po dito sa Cayetano in Action at tayo'y nandito na po sa Alan Aksyon Agad. Kuya Alan, narito po kasama natin si Bonnie at ang kanyang napakagandang ina na si Nanay Marivic. Welcome, Ate Marivic. Bonnie, welcome. Bonnie, kwento mo naman sa amin yung paano ka nagsimula doon sa trabaho at ano nangyari habang napunta ka doon sa aksidente. 2023 po, nung nag-start ako doon sa company, hinire po kami doon para sa additional poste po doon sa golf course po na dyan po sa Muntinlupa, Alabang. Dahil daw po si Philimbes ay nagpa-extension ng steel pole kasi po lumalabas daw po yung bola, nakakatama ng mga tao. Ginawa po kasi nilang manpower po. Dapat po kasi boom truck po yung nagbubat ng poste para medyo safety po, di ba? Andun po tayo sa safety. Kung nakalipas po yung October, November, December, pwede na ako mag-apply ng maintenance. By January, nag-report na po ako sa kanila, pero wala pa pong kontratang pinirman lahat. Na nakalipas ang January, February, ito pong last day ng February, doon na po nangyari yung aksidente. Webes po yon, dapat po magpapangumaga ako kasi Biyernes po is day off ko. Para dire-diretso po, yung isang araw mabubuo ko para sa pamilya ko pag day off. Ang trabaho mo at that time was? Pulot boy po. Pulot boy, Kaya po. okay. Pero pinakiusapan ka na? Magpanghapon na lang daw po ako ulit. Oo. Tapos, eto na yung sa poste, hindi pa? Sa poste na po. Oo. So, hindi kasama sa trabaho mo yon, di ba? Hindi po, extra work po. Pero rin po, same company po. Same company. Pero, hindi mo trabaho kasi mag-akyat ng poste. Hindi po. Gaano kataas ito? 60 feet po. And then, ang nangyari, hindi ka nahulog, di ba? Yung Hindi po post- ako nahulog. Yung mismong poste po nila ang nag-collapse. And then, sabi mo nga, naka-safety ka. Naka-safety belt po. Kaya hindi ka nakatalon. Hindi po. no? Kung, So, hindi po talaga ako nakaalis agad. Kung sakaling tatalon ako, ang hirap po kasi alisin nun eh. So, ayun na po yung nangyari. Na-aksidente po ako. nakita ka naman ng makasama mo, nirush ka sa ospital. Opo. Anong nangyari nun? Isang linggo po ako na nakakausap naman po nila ako ng normal. Tapos po, yung hindi ko talaga siya maalala kung ano yung nangyari sa akin. Nagkaroon po ako ng damage sa balakang, nagka-fracture po. Nabakalan po ako, naantenahan. Yung sahod ko po doon sa akyat ng poste, yun lang po yung binibigay nilang So, sahod. to be fair sa kumpanya, they continued to pay you Yung akyat lang sweldo, po, opo. yung akyat. Tapos, sa pagpapagamot, Opo. Hindi naman po sila nagkulang sa Nagkulang, oo. medical assistant. Una-una, pala, at paano nyo napaabot sa Cayetano in Action with Boy Abunda na kailangan nyo ng tulong? Siyempre po, magulang ako. Hindi ko alam po paano ako makakatulong. Napindot ko po yung cellphone ko. Siya na po ngayon. Tapos sabi ko, dito kaya ako humingi ng tulong. Hindi naman po ako marunong magpipindot. Napindot ko po siya. Tapos bigla pong may sumagot. Siyempre po, nagpapagaling na siya. Pero kulang talaga sa mga pinansyal. Nagulat po ako nung last week. Bigla na lang pong dinig ni Lord yung panalangin ko. Nabigyan niyo po ako ng pansin. Ako po kasi wala po talaga akong kaalam-alam. Sa kanya lang po talaga, siya lang po talagang Malasakit talaga ng isang ina. Yes Opo. po. At ikaw naman, parang kinakaya mo na lang yung recovery mo. Ako po. Di ba po, nagpapagaling pa ako. Yung financial na binibigay nila, is kulang po talaga. Oh, halos wala nang pupunta sa iyo. Talagang sa pagpapagamot. Hindi po, mo. allowance lang po. Yung totally na sinasahod ko sa kanila, hindi po nila talaga binigay. Ang dating sa akin, correct mo kung mali, parang dahil na aksidente ka dun sa extra work, hindi dito sa regular work mo, ang ibibigay ko sa yung allowance, dun sa extra work, hindi dun sa regular. Opo. So yung dapat sinasahod mo sa regular, hindi binigay? Hindi po. Oo. Tapos ilang panahon lang po yun, simula po nung nasa ospital ako, doon lang po nila ako naabutan ng pang-araw. Yung daily ko po. Na hindi rin yung 610 Hindi po. Sa akyat po yun. sa akyat. Oo. Kaya ang naging request ni Mami, one is financial. And not just health, but
paano habang nagpapagaling ka? Kasi Oo nga po. hindi naman yung regular trabaho na kailangan mo, Kuya Boy. That's why nga sabi natin, minsan livelihood or entrepreneurship ang sagot at hindi lang physical work. Pangalawa, Mami, sabi niyo sa medical din, no? Ang sa akin lang po, lagi po ako nakikiusap doon sa manager niya na, Sir, tulungan niyo naman po ako yung anak ko. Sabi ko gano'n sa kanya. Kasi naman po ako, awang-awa na ako, durog na durog po ako pag nakikita ko na naghihirap yung anak ko. Tapos sabi po ng manager niya, hanggang doon na lang po daw sila. So, pinag-usapan na lang po namin ng kuya niya, yung anak kong panganay, na pagtulungan natin to. Yun din naman ang report sa amin ng staff na tumawag sa inyo na, Kuya Boy, na aksyonan natin kaagad yung konting financial, aksyonan natin yung medical. Pero syempre, kami ni Kuya Boy, gusto namin kayong makausap diretsyo dun sa legal. Diba? Kasi syempre, alam nyo po, ang abogado nandito para sabihin sa inyo yung karapatan nyo, yung options nyo. Pero hindi tama na sulsul one way or the other, di ba? So, ang ano namin is ibigay sa'yo kung anong karapatan mo. Pero ano ba nasa puso mo, Bonnie, aside from just surviving this recovery, no? Nagpapasalamat naman ako kasi buhay pa rin ako ngayon. Ang gusto ko na lang po sa kanila ay yung kung sakali naman na makapagbigay pa sila ng tulong. Para kasi po, hindi po talaga ako makapagtrabaho. Isang taon na. So, right after the show, reviewin natin ang mabibigay namin sa'yo advice. Bonnie, eto tulong. Eto pasalamatan mo kasi higit pa sa binigay. Pero eto, Bonnie, hindi. Sa'yo talaga to kasi karapatan mo to, di ba? Yun ang ma-advise namin and then base sa decision mo, di ba, pwede nating... Kasi kami, kung tulong lang, kami na lang. Pero kailangan malaman mo rin kung anong obligasyon nila. So, upuan natin yon para malaman mo yung karapatan mo. Katulad ng sinabi ko, di ba, open naman to sa both sides. Anong message mo sa laborers ngayon, Labor Day? Sa experience ko po, bilang tatay din po, kasi lahat naman po ng tatay kumakapit sa pamilya. Pero ang masabi ko, mahirap po talaga ang labis. Sa sobrang sipag. Kasi po, minsan, doon ko naranasan, sobrang sipag ko, parang, yan nangyari, parang kinalabit ako. Ito'y tanong naman dahil napapag-usapan natin, dahil itong portion na ito, ang tawag natin dito, ay alan aksyon agad. Ika nga may mga bagay na naaaksyonan natin agad-agad. Ano naman ang aksyon agad-agad na naibigay sa inyo nitong programang ito? Kahapon po, bago po ako magpa-check up, dumating po ang staff ng Cayetano Action Agad. Binigyan po ako ng panghanap buhay na yung fishball kikiam. Yun po talaga yung plano ko hanggat di pa ako nakapagtrabaho. May income pa kahit pa paano. At makaka-recover ka kasi hindi ka naman magbubuhat. Yun ang aksyon agad, ika nga. And Kuya Boy, Bonnie, hindi na ako nag-comment sa kapanggubuhan kasi nga, let's get all the facts, di ba? Right. But hindi sa kaso mo, hindi sa kaso, but in general, pagka ikaw ay na-aksidente at nagre-recover ka, tapos pagbalik mo, sabihin may kapalit na, illegal dismissal yon. In general, hindi nila pwedeng ibigay sa iba. May proseso ang pagtatanggal ng empleyado. In general, tignan natin yung kaso mo. Pero yun yung sinasabi ni tatay parate na huwag magpaapi, alamin ng batas. Kasi minsan, di mo alam, naapi ka na pala. But yung sabi ko, mamaya, usap tayo ng mga lawyers para isa-isahin natin ano yung tama, ano yung labis, yung sobra pa sa binigay nila. Pero kung may pagkukulang, kakausapin natin. Nanay, Bonnie, maraming salamat. Thank you po. Thank you po. Maraming po, boy. Maraming salamat po sa inyo. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang... Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Patuloy ang hangarin ng Cayetano in Action with Boy Abunda na matulungan ang ating mga kababayan sa kanilang mga legal na suliranin. Kaya naman kasama ang buong team ni Tito Boy at Kuya Alan, nagsagawa ang programa ng Caravan sa Novaliches, Quezon City upang personal na makausap ang ilan sa ating mga ka-CIA. Ito ang Cayetano in Action Sumbungan Desk.
Iba't ibang mga hinaing, reklamo at problema ang inilapit sa atin ng ating mga kababayang may mga pinagdaraanan. Problema sa lupa. Kasi merong nagbenta ng lupa, tapos nung nalaman na hindi pala binibenta yung lupa, ngayon binabawi nila yung binigay nilang pera. Ngayon yung pera na parang ayaw ibalik. Sa pera, 3 years ago po, nagbigay ako ng 10K for reservation dun sa pabahay. Siguro mga June, nag-ayos na ako ng papel, pinag-ayos nila ako. Pinasa ko lahat kompleto. Araw na po nung yung i-reward na yung pabahay. Wala na po, tinext na po ako na ikaw ay hindi na natanggap. at maging sa asawa. Mabait naman siya. Pero pag lasing siya, para siyang demonyo. Marami talaga sa mga kababayan natin ang nais humingi ng tulong sa kanilang mga legal na suliranin. Kaya naman, pumunta rin ang Sumbungan Desk sa Kalumpit, Bulacan para mapakinggan ang samot-saring mga kwento ng ating mga ka-CIA doon. Tulad ng isang lola na humihingi ng tulong para sa kanyang bagong panganak na apo na ayaw panindigan ng ama. Kasi po yung aking anak na bunso, bali po napuntis po siya noong last November, nanganak po siya ng July 5. Then po, yung lalaki, ayaw niyang tindigan yung bata kasi daw hindi niya anak. Pero totoo naman, parang pinagbiyak. Bali po yung humarap sa amin, yung magulang ng lalaki. Na ang gusto, ang naging usapan po namin last, pag nanganak na yung anak ko, tsaka ipapaternal test nila. Ngayon, as of now po, hindi naman po nakipag-coordinate yung nanay, kaya po parang tinigil ko na. Huwag na yung sa anak ko po yung karapatan ng bata para po dun sa sustento. Bukod sa mga problemang legal, may mga lumapit din sa atin para humingi ng payo tungkol sa mga problema nila sa kalusugan. Yung sa mata ko, sir, kung baka nagbablurred na po yung isa. Siguro, sir, mga almost 3 months na. So, bago lang? Opo, bago lang. Ito, totally nag-blurred siya. Kasi parang yung pagka iganon ko, parang ulap na lang yung nasa gitna. Baka pwedeng matulungan ako na maoperahan kung sakali. Baka pwede makuha pa sa gamot. Meron ding lumapit upang humingi ng tulong sa kanyang mental health problem dahil siya ay clinically diagnosed na may anxiety. Hihingi lang po ako ng kung ano po yung may tutulong doon sa amin. Nagkaroon ng free consultation sa psychiatrist. Nung pumunta po ako, binigyan po ako ng reseta. Nung gagamitin ko na siya, hindi siya tinanggap. Usually, marami na rin yung nagkakaroon ng gantong sakit. Ang kailangan mo, sir, is maresetahan ka. Opo. Na-expired po kasi siya. Hindi na lang para rin sa akin, sir. Para na sa lahat ng nakaka-experience ng gantong sakit. Sir, kailan ka na-diagnose na may anxiety? Pandemic, usually, ko pa lang siya. Kumbaga, hindi pa siya ganun. Tapos, talagang dadaan ka kasi dyan, hindi naman kagad makukumpirma mong anxiety. More on check-up na negative result. Nagpatry akong magpatuda echo, lab test, lahat tinest ko na kasi yung heart namin, mabilis tumibok, nahirapang huminga. Tapos, nakailang take ako ng ECG to the point na wala talagang nakikita, sir. Pero nandun pa rin. Yun pala, yung kaba, yung nervyos. May nag-recommend sa akin na patingin ka kay Doc Abet. Doon na confirm na I have anxiety. Ang ilan sa mga hinaing na ito na inilapit sa Sumbungan Desk ating pinakinggan at susubukang aksyonan. Dahil dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda, patuloy nating pahahalagahan ang pagsulong sa inyong mga karapatan. Patuloy ang pag-iikot ng Cayetano in Action Sumbungan Desk sa iba't ibang mga lugar. Samantala, kung kayo rin ay may problemang legal na nais isangguni, bukas ang online Sumbungan Desk ng Back on the show. Ito po ay espesyal na araw dahil araw po ito ng Pilipinong manggagawa. Palakpakan po natin ang ating mga sarili dahil ang ating audience po ngayong gabi ay mga manggagawa mula sa iba't ibang larangan, ika nga, dito sa ating bayan.
So marami tayo, Kuya Alan, mga kasama ngayon. Merong mga riders, may factory workers, may mga kasama sa bahay, security guards, musicians, at marami pang iba. Ito ang sorpresa namin. Namili ang aming Cayetano in Action team kung sino ang pinakamaganda tingnan sa uniforme. Ayun! 3 ang mananalo. Bago ko basahin, gusto ko lang sabihin in behalf of Cayetano in Action with Boy Abunda, we wanna honor lahat ng manggagawa. At higit sa lahat ng mga katangian na yon, plus magaganda at makikisig. Yes! Kaya yon ang 3 winners na bawat isa ay mag-uwi ng 3,000 pesos. And the winners are, Kuya Alan. Unang-una sa palakpak pa lang, ang ating electrician. Ang ating construction worker. Ating kasama sa bahay, kasambahay na naka-purple. Ano pong sabi niyo? Ano pong sabi niyo? Anak ko po may sakit pang-ultrasound na po. Oy! Tamang-tama. Wag mo nang ibawas sa 3,000 yun, ha? Yung matutulong namin sa pagpapagamot ng dadagdag na lang natin yun. So maraming salamat sa inyong 3. Kayo ang hinirang na Mr. and Miss Cayetano Universe. Maraming salamat. Mamaya ay ibibigay namin sa inyo yung premyo. Ngayon naman tayo'y maglalaro na ng Alan Peter Pit. Alam niyo na ang rules ng game. Pero sino ba ang magkakaroon ng pagkakataong makalaban si Kuya Alan? Sa inyong mga upuan, meron doon nakalagay na CIA cards. Yung 10 na meron nun, pupunta lamang dito sa harapan. 1, 2, 3, go! Okay, kayo'y maglalaro kasama si Kuya Alan ng Alan Peter Pig. Pag hindi kayo pinalad, ay kayo'y mananalo ng 2,000 pesos. Pag nanalo naman, may 5,000 pesos. Hindi lamang po yun. Lahat kayo ay uuwi na may dalang regalo. Mula po sa La Luna at mula sa JC. Umpisa natin dito. Ito lang, ha? Papel, bato, gunting. Okay. Dito tayo na. Walang ice pick dito, ha? Mabilis. Walang ulan. Maritil, in 3, 2, 1, go! 5,000 pesos! Kahit kayo naman po. Okay, go! Maraming salamat. Maganda ang maraming mananalo today. Ang marami. Go! Go! 5,000. Dito naman. Go! Mukhang lahat. Congratulations. Go! 5,000 pesos. Okay, go! Dalawa na pinanalo nun. Oo. Dalawa na pinanalo. 5,000 pesos. Next! Go! Dalawa na. Oo, dalawa rin. Go! First time sa kasaysayan ng ating programa. Tsaka, Kuya Boy, ha? Iniiba-iba ko, ha? Oo. Hindi parehong yun. Right. Subukan ko yung ice pick to. Ready? Go! Congratulations! Maraming salamat. Thank you. Ngayon lang ako uwi na natalo pero masaya. Totoo. Alam niyo ba, first time nangyari yan dito? Lahat nanalo. Ang galing. At kayo naman ay, katulad ng pangako namin, ay kayo'y bibigyan namin ng mga regalo mula sa La Luna at JC. Maraming salamat po sa inyong lahat. Gusto ko yun, ngayon na lang uuwi, natalo, pero panalo. Pwede kang matalo, pero panalo pa rin. Tama. Diba? Tama. Pwede ka naman panalo,
pero talo pa rin. Diba? So, unang insight ko ngayon, Kuya Boy, alam nyo, pagka talagang itinaas natin ang ating manggagawa, panalo tayong lahat eh. Diba? Minsan yung parang sabi mo, negosyo to eh. Hindi basta't madaling itaas ang sweldo. Sometimes that's true. But many times, kaya mong bigyan ng mas malaki, panalo yung buong negosyo, panalo yung ating bansa. Diba? Ngayon, konting insight lang dun sa atin face-to-face. Ako talaga naniwala na you cannot predict the future, pero hindi pala totoo parati yun. Sometimes, you can predict success and you can predict failure, di ba? What do I mean by that? Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. So, doon ako magwawakas. Wag nating iisipin na pwede ka magtanim ng mangga at ang aanihin mo ay santol. Pag nagse-celebrate, wag nang inuman, kainan na lang, di ba? Konting paghahanda, kwentuhan. So we wish you all the best. We want to honor our laborers, no? Wag natin tanggapin ang anything na hindi the best para sa Pilipino, di ba? Lalo na kung may nasasaktan na sa kapwa Pilipino. So again, sa lahat ng ating manggagawa, mabuhay kayo. God bless you more and more. Katulad ng sabi ni Kuya Alan, tayo nagbibigay pugay ngayong gabi sa mga Pilipinong manggagawa. Dadagdag lamang ako ng ilang points. One, masipag tayo, mabuti tayong tao, maabilidad tayo. Dalawang mensahe ang parati kong naririnig, but we have to take good care of each other. Alagaan natin ang isa't isa. That's my first point. Doon naman sa, I like this discussion about the future. Hindi natin alam kung ano ang susunod na magaganap sa ating buhay. Sabi ni Bonnie kanina, hindi rin masyado maganda ang sobrang sipag. Yung OA. Labis. Oo. Kasi kahit anong bagay na labis-labis ay hindi maganda. Let's take good care of each other by not forgetting to take good care of ourselves. Si Senator Rene Compañero Cayetano, galit na galit yan sa may naapi. Kaya ang paulit-ulit niyang sinasabing, huwag magpaapi, alamin ang batas. At ako'y nagpapasalamat because of this show. Nadagdagan ko po yung sinasabi ni Tatay sa pagsasabi sa ating mga kababayan, kung may legal tayong kaalaman, mas mailalaban natin ang ating karapatan. At doon lamang tayo sa tama dahil sa batas, wala ho tayong kawalan. Maraming salamat. Kita-kita tayo next week. Dito lamang po sa